Brother, about sa tattoo po, pwede nyo po bang gawan ng reaction para maliwanagan? Salamat po. Alam nyo, madalas na gamiting talata sa ganitong usapin ay yung Leviticus 19 verse 28. Huwag kayong magpapagawa ng hiwa sa inyong katawan para sa patay o magpapalagay ng tato, ako ang Panginoon. Dito kinuha na maraming tao ang ideya na bawal ang tato. Pero dapat nating maintindihan, ito ay ibinigay sa Israel sa Old Covenant law. At ang context ay occult, ritual at pagan worship kung saan ang tato ay ginagamit bilang pag-alay sa mga Diyos-Diyosan at sa mga patay. Ito ay binigay sa Israel para iwalay sila sa paganong kultura ng panahon na iyon. Noong araw, ang tato ay ritual sa mga pagano at sa Diyos-Diyosan. Iba iyon sa tato ngayon. Nakadalasan ay art, expression o memorial. Meaning, ang pinagbabawal dito ay yung pagan tattoo, hindi modern tattoo for art or personal meaning. Ngayon, ang tanong, okay lang ba ang tattoo? Ito ang sagot ng Biblia. Hindi sinabi sa New Testament na bawal magpatato. Walang direct verse na nagsasabi, tattoo equals automatic sin. Walang ganon. But here's the important part. Hindi lahat ng hindi bawal ay nakakabuti. Sabi ni Pablo, 1 Corinthians 10:23, everything is permissible, but not everything is beneficial. Kaya ang tanong ay hindi pwede ba, kundi makakatulong ba ito para i-glorify ko si Lord? Kailan nagiging kasalanan ng tato? Una, kung ang tato ay may occult, demonic meaning, mga symbols ng witchcraft, sorcery, demonic signs, ito ay malinaw na kasalanan. Pangalawa, kung ito ay sexual, immoral, or offensive. Kung ang tato ay nag-i-incite ng lust, violence, or rebellion, hindi yan para sa isang anak ng Diyos. Pangatlo, kung ito ay act of rebellion sa mga magulang o sa Diyos, gagawin mo ito kasi ayaw nila. That's not freedom, that's rebellion. Panghuli, kung compromise ito sa testimony mo. Kung ang tattoo mo ay magiging stumbling block, nakaka-distract sa testimony mo o nagpo-promote ng kasalanan, delikado ito. Pero kailan naman ito hindi kasalanan? So kung ito ay art lang, walang demonic meaning, kung remembrance ng mahal sa buhay, kung Bible verse or Christian symbolism, pero be careful, hindi lahat ng religious tattoo ay honoring to God. Dapat ikaw ay fully convicted at may peace galing sa Holy Spirit. So kung mayroon ka ng tato bago mo makilala ang Panginoon, hindi yan hadlang para mahalin, tanggapin at gamitin ka ng Diyos. Maraming Kristiyano na may tato pero may mabuting puso at tapat na naglingkod sa Kanya. Kaya tandaan, ang tato ay permanenteng desisyon, kaya dapat may permanenteng pag-iisip. Hindi mo ito pwedeng i-undo. Wala kang mababasang talata na nagbabawal sa tato sa panahon ng New Testament. Ang tinutukoy palagi ni Jesus at ng mga apostol ay una, hindi panlabas, kundi puso. Ngayon ito, para mas malinaw, alalahanin natin, hindi tato ang issue, kundi yung puso. 1 Samuel 16 verse 7, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Pwede kasing may tattoo ka pero malinis ang puso mo. Pwedeng wala kang tattoo pero marumi ang puso. Hindi tattoo ang magpapalayo sa Diyos. Kasalanan ang nagpapalayo. Kapatid, kung may tattoo ka na, hindi ka rejected ni Lord. Hindi ka unholy. Kung nag-iisip ka magpatato, mag-pray ka muna. Humingi ng wisdom, tingnan ang motibo ng puso at timbangin kung nakaka-glorify ba ito kay Lord. At tandaan, ang tunay na marka ng isang anak ng Diyos ay hindi ink sa balat, kundi ang pagbabago ng puso at ng buhay.